sila ng 3 taon. Kusing ng gobyerno. Hindi naman kami manginginig. Kaya sila ng pasok. I don't mind spending millions to one person. Hi, hello. Subscribe lang kayo dito. Mag-iingat kayo. Lahat ng viewers ng Rochelle Anting vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toy, so, yeah, no? Ingat. Leading cause of death is heart attack. And with this early detection or other procedures, that at least kahit pa paano baka maiwasan or at least mapahaba natin yung buhay ng ating mga kababayan sa lungsod na Manila. And this gonna cost them nothing. It's going to be delivered free by your city government of Manila. Mayor, ito po makapagal kasali sa zero balance rate sa mandate. Lagi naman. And then, para lang po ba sa Manila residents or bukas din po din sa mga taga-publiko? Well, una, since I became mayor, lagi zero balance. Yung first term pa lang, 2019. Wala talaga. Kasi nga, katwira ko dyan, ang ginagastos naman namin dito, pera ng tao bayan. So, that's why they know it very well. Before anything, or before the issuance of zero balance concepts of hospital, zero balance na talaga ang aming hospital. More so, with the directive of the President now is zero balance, it's gonna happen now. With regard to who, alam mo, yung under Universal Healthcare Law, lahat naman, not only Manila, but any John Doe's and Mary who will go to our government facility must be accommodated. In fact, that includes, I think, pati mga private hospital, lalo na sa panahon ng emergency. And we're trying to accommodate as many as we can. In this case nga, kabubukas lang natin today, ilan ang nakapila mo? 15 individuals. So, it will save a lot of money for our people because we're not going to charge anything. And hopefully, the national government, DOH, and GOCC, like PhilHealth, will continue to support the institution. Mayor, magkano yung budget natin para sa ganong free medical services and hanggang kaya i-sustain yung ganong other? Well, hanggat kaya natin, it will continue to deliver free medical care sa Manila. May budget din daw. I'm sorry? May budget. Magkano po yung estimated budget for this year? Ito nga lang, para dito lang, para mabuksan to. May nakalaan na ako, nakatabi na akong bitching ko. Diba? So easily, sabi ko naman sa'yo, I don't mind spending millions to one person. Mabuhay lang ang tao. Kasi yung pera mawawala, mababalik. Yung buhay pag nawala, hindi ko na kaya balik yun. But if we can extend the life, quality of life, magbigay natin, so be it. I don't mind spending millions and hundreds of millions to an equipment so that our doctors will have a proper diagnostic facility. Pagagaling ang mga doktor natin, minsan kulang lang sa diagnostic facility. Plus, of course, the medicines and all other miscellaneous things that has to be made available. Now, the good thing, I don't know kung ito ay balita o hindi, but as far as we are concerned, July 1 to December 31, siguradong may gamot sa ating mga health center at saka sa ating mga ospital. Kasi naglaan na talaga ako ng inuna ko na yan. Pagkamat talagang said na said tayo, hindi naman na siguro kaila by this time sa inyo na ang priority ko is MBN, minimum basic needs, healthcare, education, housing and jobs. Near sa ibang topic, Sure. update ba sa flood control? You mentioned
mentioned before, may mga unpaid taxes from 2020 pa. Paano sa tingin niyo nakalusot from 2020? Thank you for asking. From last week, we have about 8 million collected. As of this morning, may additional 4 million collected. It's about 12 million. Paano sila nakalusot? 3 years ago, hindi ko alam, hindi naman ako mayor noon. Masensya ka na. But, are we pursuing them now? Yes. Do we have a right to pursue? Yes. Kasi accrued na yan. Due to the city. It is an existing law or what you call tax code of the city government. And one of the provision in the tax code is that all contractors must pay contractor's tax. 82.5% of 1%. So in every million, they have to pay 8,250. Very minuscule number. Pero nineglect. But this time, we're going after them. Now, again, if I may use this opportunity through your television, I'm giving them an ample opportunity. SOA were issued to their respective offices and company. I hope they will comply. Now, because of unpaid dues, unpaid obligation of this corporation, they may be subjected to penalties, surcharges, and interest. That's normal. But the City Government of Manila, through the City Council, Vice Mayor Chi Atienza, our directive is to come up and pass a law, what you call general tax amnesty. So they can avail of such measure and pay only the principal. If and if, bawa, hindi pa rin sila tumugon. Hindi naman kami mangingimi na paila sila ng kaso. At yung mga kasong to, padadala namin sa pick-up, DPWH, DBM, and DPWH, DBM, Office of the President. Plus, they're going to face, if there is criminal aspect of it, then we'll file criminal cases. Hindi kami mangingimi. But don't get us wrong. Kita mo, ang haba ng pasensya namin. Bago namin paila ng kaso, we make sure that the due process of law will observed and evidence is present, then we'll make them liable. Hanggang kailan po yung paluto? Galing ng tanong mo. Diniscuss ko nga lang kanina yan kay Treasurer. Basta binibigyan ko sila ample time. Kasi they have to pay. It's, alam mo, kahit anong gawin nila, nila matatakbuhan. Kasi biniyaran na sila. Natapos na yun. Now, having said that, on the other side, last Friday, 5 project ng DPWH, I signed business building permit. See? Wala. Bayad sila ng regulatory fees, bayad sila ng contractor's tax, then we sign a permit. So, true to our word, na if you comply with the requirements of law, bakit naman namin pipigilan yung mga programang yan? Whether kalaban namin sa politika o hindi, it doesn't matter to us. Basta kapakinabangan ng tao. Mayor, so far, ilan na po yung nasingil natin? 12 billion total. Ilan po yung mga nito? Ay, dapat mahigit 100 billion yun. More or less. Baka mawat pa ng 200 billion mahigit. But we will pursue. Natulog lang sila ng 3 taon. At gising na ang gobyerno ngayon. Mayor, last question Sure. from my end. Any chance po for you to join mayors for good governance? Well, I'm not invited yet. But with all honesty, it is not up for me to say that I'm a mayor for good governance. For good governance. Hayaan ko na ang taong bayan ng mumusga. Hindi ko naman pwedeng i-self-assess yung sarili ko. Hayaan ko na lang ang taong bayan ang mag-assess if we are doing good governance.
Mayor, yung regarding sa signage, so nakita ko si Petro Kim, Nakita mo? po bang Pinagkakalos ko, di ba? Inutil. Hindi ka talaga kagaguhan talaga yun. Patong panel sa Petro. Nagtayo ka ng street sign pero hindi mo tinanggal yung luma. Para lang masabing may ginawa. Pero magkakalito dito. Inubos na namin. Ilan po yung natagpuan nyo na? Wala pa kaming exact numbers, but a good sum were destroyed over the weekend. Kapan directive last Friday. Marami nang kinalos ang city engineering. Pero talaga sa totoo, hindi ko rin makarok yun. Katulad yung reaction ng taong bayan. Nakakapanlo mo. Kasi talaga naman unang-una, sorry my French, kagaguhan talaga eh. Sayang, pagwawaldas ng pera. Could have been used on other things. That's 39 million. 39. How many signages po kaya? Wala, it's District 1 to 6 eh. Kaya inaalam namin yun eh. Kasi done December 23, 2004. So over the course of the campaign, busy sa paggasta eh. Pero okay naman yung paggasta. Katulad yung tanong mo kanina. Di ba tinanong mo ako? May magkano yung budget? Dito pa lang nilaan namin. Tungkol na to sa puso. 25, 35 milyones. Can you imagine how many lives that we can help? But then again, I hope dumaan sa proseso. We'll look into the matter. For the meantime, unahin ko muna yung maaring magdulot ng kalituhan or confusion sa kalsada. Last po, Sure. sir. Sa tingin nyo, sino po dapat ma-held accountable for flood control? I am no judge. I will let Senator Marcoleta and Senator Lacson do their part in the Senate. We are watching. I think the Filipino, for that matter, not only Manileños, are watching the Senate hearing. And I hope the President, with this directive, pagtagumpayan ni Pangulo at ng Senado na may mapanagot. Baka one of those scandal lang to. Ang taong bayan humahanap ng resulta. On our case, pag kami may ebidensya, wala na yung investigation. Pal kagad. Basta may nakalap kaming ebidensya, kamali yan. Whether kakamping congressman or kalaban na congressman. Yung away politika, sinasantabi natin. Basta ikabubuti ng distrito nila. At kung hindi sila balat sibuyas, to call their attention, kaya ako naman kinocall yung attention nila, dahil mali. Ngayon, ipagtatanggol nila yung mali, problema nila sa taong bayan yun. I will not stop calling the attention of those congressmen, whether they are okay now or not. Basta mali, sasabihin ko yung mali, dapat itama. O katulad na nangyayari ngayon. Sino ba ang nagbe-benepisyo ng pagpuna ko sa kanila lahat? O, di ba, Maynila at mamamayan. Primo, dapat wala tayong kita na 12 million. Pero meron tayong dumating. Kasi bakit? Mali ba kami? Mukhang tama. Bakit? Kung mali kami, hindi magbabayad yun. Kasi alam nila tama sa batas. Who is going to be guilty or not? I will let the court later on to decide on the matter. I will let the Senate, with all its power, makapangyarihan ng Senado, the last bastion of Filipino people, Senado, hopefully, I trust their judgment. We, as Filipino, support them. For the meantime, we move on with our lives. We do what is correct and what is necessary for our people. Trabaho muna kami. Yung pananagutan nila hindi natin lilimutin.
Let's Sana, go. sure. May reaction po ba kayo? Yung Diskaya daw, mga Diskaya, willing daw po mag-state? Ano? Willing daw po sila mag-state? It is up for the committee to appreciate. If they are a viable state witness, it is up for the judgment call of those leadership. If they think that there is value on it, then so be it. Yeah? It is not up for me to decide. Kung sa tingin ng ating mga nag-iimbestiga, makatutulong para makamit ng bawat Pilipino ang hustisya sa pambababoy na ginawa sa pondo ng DPWH, then we are in support of any act later on by the Senate with regard to pursuing individuals and corporations to be held accountable. Thank you. Thank you sa inyo, pati sa mga viewers nyo and followers nyo. Oh, marami na kayong aabangan. Yes, excited Handa na po ba kayo kami. mapuyat? Yes naman, your man. Ay makapagpasalamat sa inyong lahat. At sa ating mga vloggers, shout out sa lahat ng vloggers. You survive. Abonado pa kayo. Thank you very much sa inyo, ha? Hi, hello. Subscribe lang kayo dito. Mag-iingat kayo. Lahat ng viewers ng Rochelle Antig vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toits, yeah, no? Ingat.